Part 1. 15 second hook. Mayaman. Makapangyarihan. Iginagalang at kinatatakutan. Yan ang pangalan ni Chief Kande, ang negosyanteng halos sambahin ng buong bayan. Pero isang bagay ang hindi niya alam, ang tapat at tahimik na kasambahay na naglilinis sa sahig na mansyon niya tuwing umaga ay ang anak niyang matagal na niyang iniwan. At ang katotohanang matagal na niyang tinakasan, malapit ng sumambulat, sa tulong na isang lumang tambol na matagal nang hindi tumitigil sa bulong ng mga ninuno. Nagsimula ang gabi sa isang malakas na kulog, isang uri ng dagundong na tila may gustong ipaalala sa bawat nilalang ng lupaing iyon. Sa malawak na mansyon ni Chief Kande, abala ang mga tauhan, magagarang ilaw, naglalakihang estatwa, at mga mamahaling upuang may ukit na ginto. Lahat kailangang perpekto sapagkat darating ang mga panauhin, politiko, negosyante at kilalang pamilya mula sa iba't ibang lugar. Isa iyong malaking selebrasyon para sa tagumpay ng kumpanya ni Chief Kande. Pero sa likod ng lahat ng kinang, si Amina ay walang tigil sa pag-ayos na mesa. Ang mga daliri niyang manipis ngunit sanay sa hirap ay mabilis na gumagalaw, tahimik, walang reklamo. May kakaibang galaw sa kanya, may tapang pero may lambing. Para bang ang bawat inilalapag niyang kutsara ay may kasamang dasal na hindi niya masabi. Bilisan niyo, sigaw ni Madam Chala, ang mayordoma. Hindi pwedeng may kahit anong pagkukulang. Hindi nagkakamali si Chief Kande. Tahimik lang si Amina. Sanay na siya. At saka, iyon ang trabaho niya. Iyon ang buhay niya. Magaling ka talaga, anak, biglang sabi na mahinang tinig mula sa likod. Napalingon si Amina. Si Mama Dika, ang matandang babaeng kumupkop sa kaniya mula pagkabata. May hawak itong tungkod at 2 pulseras na gawa sa lumang buto. Ay, Mama, mabilis na ngumiti si Amina. Mabuti at narito ka. Hindi ka na dapat naglalakad-lakad ng malayo. Huminga ng malalim ang matanda, para bang may baong pangungusap na mabigat. Hindi ako naparito para sa mansyon. Naparito ako para sayo at sa tambol. Para bang may malamig na dumampi sa batok ni Amina. Ang talking drum, isang lumang tambol na namana pa raw sa mga ninuno. Maraming gabi niya itong nakikitang pinakikinggan ni Mama Dika, pero ngayon, iba ang tingin na matanda, mas seryoso, mas malalim. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Amina. Pero bago pa man makasagot si Mama Dika, bumukas ang malalaking pintuan. Dumating na ang taong kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Si Chief Kande. Matangkad, matikas, nakaitim na suit na may ginto ang kwelyo. Lumulubog ang ingay ng buong mansyon sa bawat hakbang niya. Tumayo ang mga tao, tumango, yumukot. Ang presensya niya ay parang bagyong hindi pwedeng harangan. Good evening, malakas at mayabang niyang sabi. Agad naglakad si Madam Chala papalapit. Sir, everything is prepared. Lahat ay. Very good, sagot ng chief, hindi man lang siya tinitingnan. At doon, sandaling nagtagpo ang mga mata ni Amina at ng makapangyarihang negosyante. Isang iglap lang. Parang wala lang. Pero may kung anong kumirot sa dibdib ni Amina. Hindi niya alam kung bakit. Pareho silang agad umiwas. Matapos makapasok si Chief Kande sa malaking bulwagan, napailing si Mama Dika. Ayan na nagsisimula na. Nagsisimula na ano, Mama? Takang tanong ni Amina. Ang katotohanang pinagtagal ng panahon, sagot na matanda. Ang kwento mong hindi mo alam. Ang lihim na matagal nang tumitibok sa tambol ng mga ninuno. Humigpit ang hawak ni Amina sa tray. Ang ama mo, bulong ni Mama Dika, ay mas malapit kaysa inakala mo. Parang nabingi si Amina. Parang tumigil ang hangin. Ano po? Pero bago siya makapagtanong muli, biglang sumigaw ang mga bantay. May dumarating. Rival businessman. Si Chief Ogola. Magulo. Mengay. Parang may paparating na panganib. Nagpalitan ng tinginan sina Chief Kande at ang bagong dating na negosyante. Ramdam na ramdam ang tensyon, parang 2 leon na matagal nang may galit. Pero sa gitna ng ingay, takot, at tensyon, isang bulong ang umalingaungaw. Hindi galing sa tao. Hindi galing sa hangin. Galing iyon sa lumang tambol na hawak-hawak ni Mama Dika. Isang bulong na parang utos. Ipahayag ang totoo bago mahuli ang lahat. At doon nagsimula ang gabi ng pagbabago. Isang gabing magpapayanig sa buhay na isang bilyonaryo. At magtatama ng pusong matagal nang nawalan na anak, part 2. Humanda,
Ito ay mahaba, malalim, at nakatuon sa emosyon, misteryo, at karakter. Approach. 2,000 words. Hindi na maalis sa utak ni Amina ang sinabi ni Mama Dika. Ang ama mo ay mas malapit kaysa inakala mo. Para bang biglang lumit ang buong mansyon. Ang bawat tunog, ang mga yabag na mga bisita, ang mahihinang bulungan, ang pagkaluskos ng mga kurtina ay naging parang malayong tunog sa kanya. Parang nalulunod ang utak niya sa dami ng tanong. Mama, ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Pero tumitig lang si Mama Dika sa kanya, may lungkot sa mga mata. Amina, hindi pang gayon. May tamang oras. Kapag pinilit ko, mapapahamak ka. Ano hong panganib? Bago pa man sumagot ang matanda, sumulpot si Madam Chala. Amina, ano nung ginagawa mo diyan? Bumalik ka sa loob. Kailangan na karagdagang baso ang yaitabo. Bilis. Napaling si Mama Dika. Ayan na naman. Sikis na, bago pa tayo pagmulan ng sermon. Pero bago tumalikod ang matanda, hinawakan nito ang pulso ng dalaga. Mahigpit. Para bang may hinahabol. Anak, kapag may naamdaman kang kakaibang ngayong gabi, huwag kang tatakbo. Harapin mo. Pero bakit po? Tandaan mo, ang tambol ay hindi bumubulong ng walang dahilan. Napalunok si Amina. Hindi niya alam kung bakit tila lumalalim ang gabi habang tumatagal. Pagpasok niya sa bulwagan, dinumog agad ng ingay ang pandinig niya. Puno ng bisita ang mesa. Nagniningning ang mga kristal na baso at parang mga bituin ang mga chandelier. Sa gitna ng lahat, parang hari na nakaupo si Chief Kande. Formal. Malamig. Walang emosyon. Kasunod nito, pumasok si Chief Ogola, mas malapad, mas maingay, at mas agresibo ang ngiti. Parang hindi ngiti na kaibigan, kundi ng taong sabik manubok. Kande, malakas na sabi ni Ogola. Magandang gabi. Nakikita ko, hindi mo tinipid ang selebrasyon. Hindi ko kayang gumaya sa'yo, sagot ni Kande, malamig at eksakto. Pero hindi rin ako maramot sa tagumpay. Nagpalitan sila ng tingin. Tartam, parang mga tabak na nagtatama sa air. Pigil ang lahat. Kahit ang mga bisita, napahinto sandali. Aha, ngumisi si Ogola, pero sana hindi lang palabas ang lahat ng ito. Alam mo namang mabilis bumagsak kahit ang pinakamataas na puno. Maanghang ang ngiti, pero puno na patama. At doon sumingit ang nakakailang nakatahimikan. Hanggang sa biglang naramdaman ni Amina ang kakaiba. Para bang lumalamig ang paligid. Para bang may tinig na humihinga sa loob ng kanyang dibdib. Makinig. Napalingon siya. Ang luma at maliit na tambol na dala ni Mama Dika ay nasa sahig sa tabi ng pintuan, nakasabit mula sa isang tela. Pero hindi iyon gagalaw. Hindi iyon tumutunog. Pero naririnig niya iyon. Nasa harap mo ang isang kasinungalingan. Huwag kang matakot. Napaatras si Amina. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon. Pero mas malakas ang kabog ng kanyang puso kaysa sa tunog ng musika. Hoy! Isang pamilyar na boses ang gumulantang sa kanya. Ang kapwa niyang kasambahay na si Lina. Ano ba? Kanina ka pa tulala. Okay ka lang. Napakurap si Amina. Pesensya. Medyo nahilo lang ako. TSK, hayaan mo, ako muna sa kabilang mesa. Basta siguraduhin hindi malalaglag ang tray mo. Kapag nabasag ang mga basong yan, yari tayo. Tumango siya, pero habang lumalapit sa yaitable, mas lalo siyang kinakabahan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, si Chief Kande mismo ang napalingon sa kanya. Hindi pa nagkakatitigan na matagal ang dalawa, pero ngayong gabi hindi agad nakalingon ang lalaki. Para ba may kahit anong bagay sa mukha ni Amina na nakakapukaw. Bumagal ang lahat. Si Kande, bagaman kilala sa pagiging bato ang puso, ay nagtaas ng kilay. Tila may alaala na biglang kumislap. Bakit? Pabulong niyang sabi sa sarili, parang nakita ko na siya. Napaatras si Amina, halos mabitawan ang baso. Agad napansin iyon ni Madam Chala at sinalo ang tray. Abat! Amina! Anong kaguluhan yan? Singhal niya. Humingi ka ng tawad kay Chief. Papesensya po, mabilis na yuko ni Amina. Pero hindi nakatingin si Chief sa kasambahay. Nakatitig lang siya. Parang may hinahanap sa mukha niya. Parang may gustong maalala. Hanggang sa may tumikhim. Ahem. Si Chief Ogola, nakangising aso.
Oy, Kande. Mukhang may bago kang interes, ah? Hindi ko alam na napapatingin ka na rin pala sa mga katulong. Diretsong pinipigang pang-asar. Halos matawa ang ibang bisita. Pero hindi natawa si Kande. Sa halip, nanlamig ang mukha niya. Hindi ako interesado sa mga pambabastos mo, Ogola. Ay ganun ba? Ani Ogola, pasarkastikong umiling. O baka naman may kahawig lang na dati mong kilala? Tumigil ang paghinga ni Amina. Parang may kuryenteng gumapang sa batok niya. Si Chief Kande, bagaman sanay sa pang-Alaska, gayon ay tila tinamaan. Ang tinig niya ay naging matalim. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ah, humalakrak si Ogola. Alam ko. At malapit nang malaman na marami. At doon niya itinapik ang mesa. Nagkalansingan ang mga baso. Nagangat ng ulo ang mga tao. Hinikab ang gabing po ng tensyon. Samantala, sa sulok, naglakad papalapit si Mama Dika sa tambol. May hinahaplos itong ukit sa gilid. Biglang lumiwanag ang mga mata ng matanda, parang may nakikitang hindi nakikita na iba. Magsisimula na ang unos, bulong niya. Amina, anak, handa ka na ba? Nagpapatuloy ang pagtatalo nina Kande at Ogola. Masyado kang mapagmataas, Kande, sabi ni Ogola. Pero tandaan mo, kahit ang leon napapatumba rin. Hindi ko kailangan na sermon mula sa gaya mo. Nga, ang kailangan mo ay katotohanan. May kinuha si Ogola mula sa loob ng kanyang coat, isang sobre. Makapal. Lumang papel. May selyo. Agad tumigas ang panga ni Kande. Hindi mo dapat hawak yan, boses niyang nag-iba, may takot. Ngumisi ang kalaban. Ah, so alam mo kung ano to? Nakakatuwa. Iniingatan mo pala talaga. Ogola, ibigay mo sa akin yan. Hindi na ito galit, halos pakiusap. Pero nilapit lalo ni Ogola ang sobre sa apoy ng kandila, parang gustong sunugin. Ayoko. Mas masarap kung dito ko bubuksan. Sa harap ng lahat. Para mas masaya. Napasinghap ang mga bisita. Si Amina, hindi makagalaw. Si Mama Dika, napuring ang labi. Ang tambol tila mas lumakas ang bulong. Bubukas ang nakaraan. Ano ba ang laman ng sobre na yan? Tanong na isang politiko. Ngumisi si Ogola. Isang lihim. Isang katotohanan na kay tagal ng tinakasan na mahal nating Chief Kande. Naglakad ito papunta sa gitna. Parang palabas sa tetro. Mga kaibigan, wika niya. Dito niyo malalaman, ang bilyonaryo, ang hari na industriya ay hindi kasing linis na akala niyo. Tumigil ka, sigaw ni Kande. Hindi mo alam kung ano ang pinaglalaruan mo. Ay, alam na alam ko. Binuksan na ni Ogola ang sobre. Maingat. Dahan-dahan. Parang sadya niya talagang pinapatagal ang tensyon. Hanggang sa isang piraso ng lumang birth certificate, isang litreto ng isang babae, at isang hawak-hawak na sanggol. At sa ibaba ng papel, nakasulat ang pangalan na ama. Kandembato. Naghihiyawan ang mga bisita. Anak, may anak pala si Chief. Bakit hindi niya sinabi? Pero ang pinakamalaking dagok ay tumama kay Amina. Parang humiwalay ang lupa sa ilalim niya. Hindi niya alam kung hihinga ba siya o mahuhulog. Si Mama Dika halos mayak. O anak, ito na nga. Si Chief Kande nanigas sa kinatatayuan. Nanginginig ang kamay. Hindi makatingin kahit kanino. At si Chief Ogola, nakatingin kay Amina. Diretso. Walang kurap. Kung hindi ako nagkakamali, anya, ang mukha ng batang nasa litreto. Ay hawig na isang taong nasa mansyon gayon. Napalunok si Amina. Hindi niya gustong marinig. Hindi niya gustong makita. Pero lumapit si Ogola. May hawak siyang lumang litreto. At itinapat niya ito sa mukha ng dalaga. Amina, tama ba? Bulong na matanda. Ikaw ba ito? Nanikip ang dibdib ng dalaga. Halos maputol ang hininga niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makakilos. Ang buong mundo niya ay naging tunog ng tambol. Ito ang katotohanan. Naglakad si Chief Kande papalapit. Mabigat ang hakbang. Nanginginig ang mga mata. Amina, sabi niya, halos pabulong. Anong pangalan ng nanay mo? Kinagat ni Amina ang labi. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin. Pero tanong iyon na isang ama o ng isang multo ng nakaraan, hindi niya alam.
Pero naamdaman niyang hindi na siya dapat magsinungaling. Si Leila, mahina niyang sagot. Nanlaki ang mata ni Kande. Umangat ang dibdib niya na parang tinamaan ng kidlat. Huwag mong sabihin, bulong niya. Leila Kabiru, duktong ni Amina. Yun po ang pangalan niya. At doon, parang bumagsak ang buong mundo ni Chief Kande. Itinukod niya ang dalawang kamay sa mesa. Napaupo. Nanginig ang balikat. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita siya ng lahat na umiyak. Sa gilid, lumuhod si Mama Dika sa harap ng tambol. Salamat, mga ninuno. Inihayag niyo ang dapat ihayag. Ang tambol. Tumunog ng mag-isa. Isang mahinang dum-dum-dum. Na parang tibok ng pusong matagal nang natulog. Sa gitna ng bulwagan, bumagsak ang tanong na walang nakasagot. Si Amina nga ba ang anak na itinago sa nakaraan? At kung ano ang gagawin na isang bilyonaryong sanay manalo sa sandaling harapin niya ang pinakamalaking pagkatalo ng kanyang puso? Part 3. Mahaba, makapal, emosyonal at nakasentro sa pagkalat ng katotohanan. Approach. 2,000 words kaya ng gusto mo. Nang tumigil ang bulong ng tambol, tila sumabay ding tumigil ang paghinga ng lahat. Nakatayo si Amina na parang pinagbagsakan ng langit, nanginginig, malamig ang kamay at hindi alam kung anong gagawin. Sa gitna ng bulwagan, si Chief Kande ay nakayuko, nakaunan ang kamay sa noo, parang binagsakan ng 10 taon na bigat ng nakaraan. Amina, muli nitong binikas ang pangalan niya, gayon ay may lumalalim na panginginig. Ano ang apelyido mo? Hindi agad nakasagot si Amina. Kung pwede lamang sana siyang tumakbo palabas at magtago, ginawa na niya. Hindi niya kayang makita ang mga matang iyon, mga matang malalamig nung una, ngunit ngayong tumutulo ang luha. Ang mga bisita ay halos magdikit-dikit sa kakatingin. Ang mga politiko, nagbubulungan. Ang mga negosyante, nagkukwentuhan ng patago. Para silang nanonood ng palabas na hindi dapat makita ng mata ng publiko. Si Ogola naman ay nakangising parang ahas na nakahanap ng biyaya. Mga kaibigan, malakas niyang sabi, nakikita niyo naman. Hindi ko kailangang magsalita. Ang litreto, ang apelyido, ang reaksyon ni Chief Kande, lahat malinaw. Ang dakilang Kande, ang lalaking walang pagkakamali, nagtago pala na anak sa kahirapan. Halos mapaluhod si Amina. Parang may humila ng puso niya pababa. Hindi niya ito kinaya. Mama, mahinang tawag niya kay Mama Dika, na agad lumapit. Hinaplos na matanda ang likod niya. Huwag kang matakot. Ang katotohanan ay hindi kaaway, anak. Pero para kay Amina ngayong oras na iyon, ang katotohanan ay parang bagyong gusto siyang lamunin. Lumakad si Chief Kande papalapit. Mabagal. Mabigat ang bawat hakbang. Parang bawat metro ay may nakabaon sa kanyang mga paa. Nang nakalapit na siya kay Amina, halos hindi siya makapagsalita. Amina, ilang taon ka na ngayon? Tanong niyang mahina, parang nangangapa. 21 po, sagot ni Amina kahit nanginginig pa ang labi niya. Napatingin sa kisam si Kande, napapikit, at huminga ng malalim, isang hiningang puno ng pagsisisi, pagkalito, at takot. 21, bulong niya, parehong taon nang umalis si Leila. Sa pangalang iyon, parang may sumabog sa dibdib ng bilyonaryo. Leila, ang babaeng minahal niya. Ang babaeng iniwan niya. Ang babaeng hindi na niya muling nakausap. At ngayon, ang anak nila nakatayo sa harap niya. Umiyak. Takot. At hindi siya kilala. Hindi ko alam, bulong ni Kande. Hindi ko alam na nagkaanak kami. Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi niya? Biglang sumabat si Mama Dika. Sinabi niya, natahimik ang lahat. Pero hindi ka nakinig, Mariin na matanda. Pumunta siya sa iyo noon. Dalang-dala ang pangako mong alagaan mo siya. Pero pinili mong unahin ang ambisyon mo. Pinili mong iwan siya. Nanigas ang katawan ni Kande, parang tinamaan na kidlat. Mama Dika, hindi iyon. Hindi mo man matandaan, sabi na matanda, pero ako ang tumulong kay Leila noong umiyak siyang lumayo mula sa pintuan mo. Halos bumagsak ang tuhod ng bilyonaryo. Si Amina, pinisil ang braso ni Mama Dika. Mama, bakit hindi niyo sinabi sa akin noon pa? Dahil, sagot na matanda, ang puso mong hindi pa handa. Hindi pa oras. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat ibinubulalas habang bata ka.
May mga sugat na paghinipo ng maaga, mas lalo lang dadagdag ang hapdi. Napatakip si Amina sa bibig, saglit nang humagulgol. Si Kande naman ay lumapit pa, tinangkang hawakan ang balikat ng dalaga, but Amina step back. Parang napaso. Uwag muna, pakiusap niya. Hindi ko kaya. Para bang sinampal ng hangin si Kande. Napaatras siya. Anak ko, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Amina, patawad. Ngumisi si Ogola, sabay clap ng dahan-dahan. Aba, nakakaantig naman. Pero teka, sa tingin niyo ba matatapos ang kwento dito? Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. Napatingin ang lahat sa kanya. Nadala kayo sa drama pero may mas mahalaga. Kung totoong anak mo siya, Kande, bakit mo hinayaang lumaki siya sa kahirapan? Ha? Anong klaseng ama ka? Nagngit-ngit si Kande. Ikaw ang nagdala ng kaguluhang ito dito, Ogola. Ano ba talaga ang pakay mo? Taktika lang, kaibigan, sagot ng kalaban. Alam mo namang matagal ko nang gustong makuha ang kompetisyon mo. Pero ngayon, tila ang kahinaan mo mismo ang nagbigay sa akin na pagkakataon. Kahinaan, ulit ni Kande, umangat ang boses. Kung kahinaan ang pagkakaroon na anak, mas pipiliin ko maging mahina kaysa sa tulad mong walang puso. Oh, isip-isipin mo muna bago ka maging martyr, tugon ni Ogola. Dahil kapag kumalat ang balita at siguradong kakalat, babagsak ang reputasyon mo. Ang investors mo. Ang negosyo mo. Ang pangalan mo. Ako ang haharap doon, sagot ni Kande. Hindi si Amina. Amina, nilaro pa ni Ogola ang pangalan, ang kahinaan mo. Ang lihim mo. Ang butas sa kalasag mo. Ang kwento na magpapabagsak sa hari na industriya. Nagpalakpakan ang ilan sa mga anino ni na Ogola, mga negosyanteng kakampi niya. Parang isang sabwatan laban sa isang taong nais niyang bumagsak. Hindi na nakapagtimpi si Amina. Ikaw, sigaw niya kay Ogola, bagaman nanginginig pa rin. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, pero hindi ka dapat manghimasok sa hindi mo buhay. Napalingon ang lahat. Si Amina, ang tahimik na kasambahay, gayon ay matapang na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Hindi ko kailangan na ama na ipapahiya mo. Hindi ko kailangan na kayamanan na niyurakan mo, dagdag niya. Pero hindi mo rin karapatan ang buhay ko. Hindi mo kilala ang nanay ko. Hindi mo kilala ang pinagdaanan namin. Kaya kung gusto mong pabagsakin si Chief Kande, gawin mo nang walang ginagamit na inosenteng tao. Natahimik ang buong silid. Nakatingin si Ogola kay Amina, medyo nagulat. Hindi niya inasahan na ang mahirap na dalagang ito ay may ganitong lakas. Pero ngumisi rin siya, unti-unting bumabalik ang yabang. Ah, may tapang pala. Nakakatuwa. Pero huli ka na. Ang kwento ninyo ay ikot buong lungsod pagsapit ng umaga. At sa isang iglap, tinalikuran niya ang lahat at umalis. Nang may sara ang pinto, nagunggol ang buong silid na parang may naiwang bagyong dumaan. Ang mga bisita ay nag-alisan, hindi makatingin ng diretso kay Kande. Si Amina ay nakayuko, nanginginig pa rin. Si Kande ay nanatiling nakatayo, parang estatwang gawa sa sakit. Lumapit si Mama Dika sa kanya. Harinawa, ngayong nagsimula na, harapin mo ang nilikha mong sugat. Mama Dika, halos hindi makatingin si Kande. Paano ko haharapin? Hindi ko alam na nagkaanak kami. Kung alam ko lang. Huwag mo akong pagbintangan, putol ni Mama Dika. Hindi ako galit. Pero dapat mong malala, si Leila ay lumayo dahil nasaktan siya. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng tulong. Hiningi niya lang ang respeto at pagmamahal. Yun ang hindi mo naibigay noon. Napayuko si Kande, tumutulo ang luha. Lumapit naman si Amina, ngayon ay may lakas na kahit papaano. Sir, hindi niya masabing ama. Hindi pa. Bakit niyo iniwan si Mama? Ang tanong na iyon ay pinakamasakit sa lahat. Napasandal si Kande sa dingding. Amina, hindi ko siya iniwan dahil hindi ko siya mahal. Napapikit siya, halos mabasag ang boses. Iniwan ko siya dahil duwag ako. Duwag? Tanong ni Amina. Sagot niya. Pinili kong unahin ang pangalan ko. Ang negosyo. Ang reputasyon. At mas pinili kong maniwala sa mga sinabi ng mga tao kaysa sa puso ko. Humigpit ang lalamunan ni Amina. Mas pinili mong iwan siya, kahit alam mong mahal ka niya. Tumango si Kande.
At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko laban sa inyong dalawa. Maya't maya, narinig nila ang tunog ng tambol. Dum-dum-dum-dum-dum. Hindi na ito bulong. Hindi na ito mahina. Parang may buhay. Parang may utos. Napalingon si Amina. Si Mama Dika ay nakaluhod sa harap nito. Mga ninuno, bulong na matanda, ano po ang nais niyong ipakita? At doon, may malamig na hangin na sumingit sa silid. Parang may dumaan na anino. Parang may dumampi sa balikat ni Amina. At isang tinig ang dumaloy sa isipan niya. Huwag kang matakot sa katotohanan, Amina. Ikaw ay anak ng pag-ibig, hindi ng kasalanan. Ngunit mag-ingat, may panganib na paparating. Napahawak si Amina sa ulo, nangisay ang kamay. Anak, sigaw ni Mama Dika. It's okay, sagot ni Amina, umiyak. Naririnig ko sila, naririnig ko talaga. Lumapit si Kande, nag-alala. Amina. Pero bago siya makalapit, umangat ang tambol. Mag-isa. Lumilipad ng napakabagal. Lumiwanag ang mga ukit sa kahoy nito. At isang mensahe ang halos sumigaw. Bantayan ang bata. Nasa panganib siya. Nalaglag ang tambol, parang nawalan ng lakas. Napatitig ang tatlo sa isa't isa, si Amina, si Mama Dika, at si Chief Kande. Ang gabing iyon, hindi lang pala tungkol sa katotohanan. May mas malalim pa. May mas paparating. At ang sabi ng tambol, nasa panganib si Amina. Pero panganib mula kanino? Part 4. Napakahaba, malalim, puno ng tensyon, damdamin at misteryo. Humigit kumulang 2,000 salita tulad na hinihingi mo. Mabigat ang hangin matapos ang propesya ng tambol. Para bang bumigat ang kisam na mansyon, bumagal ang oras, at ang bawat paghinga ni Amina ay may halong kaba. Hindi siya sanay marinig ang boses ng mga ninuno ng ganito kalinaw, ganito katapang, ganito katunog ng babala. Panganib, bulong ni Amina, halos hindi lumalabas ang boses. Pero bakit ako? Sino naman ang magtatangkang saktan ako? Hindi agad sumagot si Mama Dika. Nakaluhod ito sa sahig, hawak ang tambol, at pilit binabasa ang mga natitirang enerhiya nito. Ang mukha niya ay puno ng alinlangan, parang may alam pero hindi sigurado kung dapat bang sabihin. Si Chief Kande naman ay lumapit, mas maga kaysa dapat, parang tatay na gusto sanang yakapin ang anak pero hindi alam kung dapat bang lumapit. Amina, bulong niya. Kung may panganib man, hindi kita hahayaang mapahamak. Pero tumingala si Amina, may luha ngunit may lakas na nadagdag sa boses. Sir, hindi niyo ako kilala. Hindi niyo rin ako naprotektahan noon. Gayon pa ba? Tinamaan si Kande sa salitang iyon, para siyang sinaksak ng diretso. Ngunit hindi siya nagalit. Dahil totoo. Hindi man kita naprotektahan noon, mahina niyang sagot, pero ngayon kahit buong kontinente pa ang humarang, hindi na ako urong. Para sa unang pagkakataon, tumingin si Amina ng diretso sa mga mata niya. At doon niya nakita hindi ang bilyonaryong matigas ang loob, kundi ang isang taong may tunay na takot mawalan na isang bagay o isang tao na hindi pa niya nababawi. Hindi kalayuan, biglang pumasok ang ilang guwardiya. Sir, sigaw nila, may kumakalat na mga reporter sa labas. May nag-leak na impormasyon tungkol sa secret daughter ninyo. Napamura ng mahina si Kande. Si Ogola. Sir, sabi na isa pa, may mga drone na rin pong lumilipad sa paligid. Inubos nila ang privacy na mansyon. Mas lalong lumalim ang tensyon. Ayoko na may ibang kamera na makafocus kay Amina, utos ni Kande. Simulang gayon, wala munang makakalabas o makakapasok. I-secure ang buong lugar. Sir, po. Nagmamadali ang mga gwardiya palabas. Pero hindi pa nakakalayo ang isa ng biglang. PM. Isang malakas na putok mula sa labas. Nagulat ang lahat. Putok yon, sigaw ni Lina na tumatakbo papasok mula sa labas. May nagkakagulo sa gate. Anong nangyayari? Singhal ni Kande. Hingal ang dalaga. Mga reporter, mga taong gustong pumasok at parang may mga armadong lalaki. Hindi sila mukhang media. Armado, napatili ang isang kasambahay. Tumakbo agad ang ilang security. Pero bago pa man lumabas si Amina, hinawakan siya ni Kande sa braso. Ako na ang bahala. Hindi ka lalapit doon. Pero dumampi ang tinig ng tambol sa isipan ni Amina. Ang panganib ay hindi sa labas kundi sa loob. Agad siyang napalingon kay Mama Dika. Mama, sagot ng matanda.
Hindi ang mga reporter ang tinutukoy ng mga ninuno. May mas malapit, mas mapanganib, mas tuso. At doon, parang kumislap sa alaala ni Amina ang tingin ni Chief Ogola kanina. Yung paraan ng pagkakatitig niya, hindi lang para mang-asar o manira, kundi parang may sinusukat. Parang may inisip. Parang may binabalak na mas malala. Mama Dika, sabi ni Kande habang hindi pa napapakawalan ang braso ni Amina, ano ang ibig sabihin ng babala? Ano ang alam mo? Tumayo ng dahan-dahan ang matanda, mas mabagal ngunit mas matatag. Tumingin siya kay Kande ng diretso, unang beses sa gabing iyon na ganoon kaseryoso ang tingin niya. Ang katotohanan, sabi ni Mama Dika, ay hindi lang tungkol sa inyo ni Leila. Hindi lang tungkol sa anak. May nakabaon pang lihim na mas malaki, isang lihim na kay tagal mong tinakasan. Lumunok si Kande. Ano iyon? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit siya kay Amina at hinawakan ang dalawang pisngi nito. Anak, bulong niya, kailangang maging handa ka sa lahat na maririnig mo. Ang pagmamahal mo sa nanay mo, ang alaala mo sa kanya, huwag mong bitawan. Kahit ano pa ang sabihin nila. Kinilabutan si Amina. Bakit po? Ano ba talaga ang nangyari kay Mama? Hindi agad nakasagot si Mama Dika. Pero bago siya makapagsalita, crash. Nabasag ang malaking bintana ng mansyon. Sumigaw ang mga tao. Ang mga ilaw ay kumutitap. May bumagsak na usok mula sa labas. May sumipol. At isang bagay ang gumulong sa sahig. Isang tear gas canister. Lumeo, sigaw ni Kande. Takbo. Nahulog ang iba sa sahig. Nabulag na usok. Umalingaungaw ang ubo, hagulgol at sigawan. Pangalawang putok. Pangatlo. Nagtakbuhan ang mga tao palabas. Si Kande ay agad hinila si Amina papalayo. Sumunod ka sa akin. Bilis. Ngunit bago sila makalayo, may isang armadong lalaki na sumulpot mula sa usok. Ayon siya. Kunin ni NG bata. Nabingi si Amina sa sigaw ng lalaki. Bata. Siya. Bakit ako? Nagulat na tanong niya habang hinila siya ni Kande. Dahil ikaw ang anak ko, sigaw ni Kande. At dahil gusto nilang pabagsakin ako, sa pinaka-brutal na paraan. Mas lumakas ang kaba ni Amina. Sir, hindi ko kailangan. Hindi. Hindi na kita mawawala ulit. Hinila siya na ama patungo sa likod na pasilyo. Sumunod si Mama Dika, trots pagod, hawak ang tambol habang inubo sa usok. Pero bago sila makalayo, isang lalaki ang humarang. Chief Kande, sabi nito na may malamig na ngiti. Matagal ko nang hinihintay to. Nakatutok ang baril. Diretso kay Amina. Tumalon agad si Kande sa harap niya. Huwag mong idadamay ang anak ko. Ngumisi ang lalaki. Utos ni Chief Ogola. Buhay ka man o patay, gusto niyang makuha ang ebidensya at ang ebidensya ay ang dalagang yan. Hindi siya ebidensya, galit na sigaw ni Kande. Anak ko siya. Tama, sabi ng lalaki. Kaya siya ang pinakamalaking kahinaan mo. Bumunot si Kande ng patalim mula sa gilid ng mesa, isang dekorasyon pero matalim. Subukan mong lumapit at akin ka. Sir, sigaw ni Amina. Huwag kang. Pero bago matapos ang pangungusap, may dumapong kakaibang hangin sa paligid. Lumiwanag ang tambol ni Mama Dika. Isang malakas na dum ang umalingaungaw, parang kulog na nabaluktot sa hangin. Napatras ang armadong lalaki. Ano yon? Muling tumunog ang tambol. At mula sa tunog nito, may umangat na parang anino, hindi tao, hindi multo, kundi isang imahe ng isang matandang mandirigmang ninuno, nakasuot ng balat ng hayop at may hawak na sibat. Bumulong ang tinig. Anak ng dugo, hindi ka nila makukuha. Tumalon ang anino at tumama sa direksyon ng lalaki. Para siyang tinamaan na hangin na may bigat na bato. Nalaglag siya, nawalan na malay. Si Amina ay napayakap kay Mama Dika. Mama, ano yon? Proteksyon, sagot ni Mama Dika. Bantay. Ang ninuno ng iyong ina. Napalingon si Kande, halos hindi makapaniwala. Ang tambol totoo pala? Ang tambol ay laging totoo, sagot ni Mama Dika, pero ang mga puso ng tao, minsang hindi. Habang nakakagulo sa ibaba at papasok ang SWAT at security, isang huling tinig ang dumaloy mula sa tambol. Ang nakaraan ay babalik. Ang dugo ay hihingi ng hustisya. Hanapin ang totoo bago ka mahuli ng mga nilalamon na kasinungalingan. Umilaw ang tambol sa huling beses at muling tumahimik.
Si Amina, nanginginig, napayakap kay Kande. This time hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagmamahal, kumpiyansa, o desperasyon? Hindi niya alam. Pero naramdaman niya ang mga kamay ni Kande sa likod niya, hindi kamay na amo, kundi kamay na isang tatay na ayaw na magkamali muli. Makaraan ang ilang minuto, pumasok ang head ng security. Sir, safe na po ang area. Nakalabas na ang mga reporter at nahuli na ang ilang armadong lalaki. Pero may tumakas at sa kumpiyansang pananaw si Chief Ogola ang nagpasimuno. Alam ko, sagot ni Kande, galit ang tinig ngunit malamig. At hindi ko na siya palalagpasin. Ngunit habang nagsasalita si Kande, napansin ni Amina ang isang bagay. Isang envelope. Nahulog mula sa bulsa ng lalaking inatak ng anino. May nakaimprentang markang pamilyar. Selyo ni Chief Ogola. At sa sulok nito, may sulat kamay na nakakasindak. Kung makuha si Amina, sisimulan ang Operasyon Leila. Napanganga si Amina. Si Kande, nanigas. At si Mama Deka, napaluhod. Ay, bulong na matanda, hindi na dapat umabot sa ganito. Ano ang Operasyon Leila? Tanong ni Amina, nanginginig. Tumingin si Mama Deka. May luha sa kanyang mga mata. At dito, sabi niya, magsisimulang masira ang mundong akala mong buo. Nagtagpo ang mata ni Kande at Mama Deka. Nagkaharap ang matagal na lihim. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Mama Deka ng buong lakas. Anak, ang pagkamatay na ina mo. Hindi aksidente. Part 5, Final Part. Pinakamahaba, puno ng damdamin, revelasyon, pagsabog ng katotohanan, natural, malalim, at pang-YouTube storytelling. Humigit kumulang 2,000 salita. Mabigat ang katahimikan matapos marinig ni Amina ang mga salita ni Mama Deka. Ang buong mansyon ay parang huminto sa paghinga. Ang mga ilaw ay unti-unting bumalik, ang usok ay naglaho, ngunit ang mundo ni Amina ay parang gumuho. Hindi aksidente. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi, halos pabulong niyang sambit habang unti-unting umikot ang kanyang paningin. Mama Deka, bakit ngayon niyo lang sinasabi ito? Lumapit si Mama Deka, hawak ang pisngi ni Amina na parang batang bagong gising mula sa bangungot. Anak, hindi ko sinabi kasi ayaw kong masira ang natitirang kapayapaan mo. Pero ngayon, sa dami ng panganib na papalapit, wala na akong karapatang manahimik. Tumitik si Kande kay Mama Deka, malalim, puno ng panghihinayang at takot na may halong paghingi na tawad. Mama Deka, pabulong niya. Huwag mong sabihin na ang inisip ko. Ngunit tumingin si Mama Deka ng diretso sa kanya. At, Kande, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Nanlamig si Amina. Parang may sumabog sa loob niya. Ako, bulong ni Kande. Ako raw ang dahilan. Hindi mo sinaktan si Leila, sabi ni Mama Deka. Pero ang buhay na pinili mo, ang kasakiman, ang pag-angat sa negosyo, ang pagtatrador mo sa inyong pinalaking negosyong dapat para sayo at kay Ogola, iyon ang nagtulak sa lahat. Napakunot ang noo ni Amina. Ano pong kinalaman ni Chief Ogola? Bakit niya gustong saktan kami? Ano ang Operasyon Leila? Napayuko si Mama Deka, huminga ng malalim. At dito magsisimula ang lahat. Noong kabataan ni Kande, bago pa siya maging kilalang milyonaryo, magkasosyo sila ng isang taong itinuturing niyang kapatid, si Ogola. Sabay silang umangat. Sabay silang nangarap. At sabay silang nangakong walang iwan. Hanggang sa may dumating sa buhay ni Kande, isang babaeng simple, maganda, mahinhin, ngunit may lakas ng loob na parang bagyo. Si Leila, ang ina ni Amina. Si Leila ay hindi ordinaryong babae, sabi ni Mama Deka. May kakaibang kalooban. May dugong mula sa mga ninuno. Kaya malakas ang koneksyon niyo sa tambol, Amina. Kaya ka naririnig ng mga espiritu. Napatanga si Amina. May dugong espiritual si Mama? Tama, sagot ni Mama Deka. At nang mahalin siya na isang makapangyarihang lalaking tulad ni Kande, may mga taong nagalit. May mga taong naiinggit. Isa na roon si Ogola. Nanigas ang panga ni Kande. Hindi ko alam na ganoon pala ang nararamdaman niya sa akin. Hindi mo pinansin, tugon ni Mama Deka. Mas lalo kang umangat. Mas lalo kang yumaman. Mas lalo niyang naamdaman na ninakaw mo ang lahat, pati ang babaeng gusto rin pala niyang mahalin. Nanlumo si Amina. Si Chief Ogola gusto niya si Mama. Ngumiti si Mama Deka ng mapait. At nang malaman niyang buntis si Leila, doon siya nabaliw. Tumalikod si Kande, humawak sa sentido, parang ayaw marinig ang susunod. Isang gabi, pagpapatuloy ni Mama Deka, habang buntis si Leila, malapit nang ipanganak ka, sinubukan ni Ogola na kuhanin siya. Sigaw ni Kande. Pero lumaban si Leila, sabi na matanda. At sa pagtakas niya, nadulas siya. Nahulog. At nasaktan. Natigilan si Amina. Nanlamig ang mga paa.
Namuti ang kamay sa higpit na pagkakahawak sa damit niya. Nahulog. Dahil sa paghabol ni Ogola, tanong niya, nanginginig. Hindi niya sinadya, sabi ni Mama Dika, pero siya ang dahilan. At noong nakita niya si Leila na duguan, tumakbo siya. Iniwan niya. Napasigaw si Kande, muntik nang basagin ang salamin. Bakit hindi em sinabi sa akin, Dika? Tiniklo ni Ogola ang mga tao, sigaw ni Mama Dika. Sari-saring pagbabanta, sari-saring kasinungalingan. Tinakot niya ako. Tinakot niya si Leila. At nang ipanganak ka, Amina, kinakiusap sa akin na nanay mo na itago ka. Ilayo ka. Dahil alam niyang babalik si Ogola para tapusin ang hindi niya natapos. Umupo si Amina, halos mawalan ng lakas. Bakit hindi ako pinakilala kay Kande? Bakit ninyo ako itinago sa kanya? Tumingin si Mama Dika kay Kande. At dahil si Kande noong panahon na yon ay nalulong sa ambisyon. Hindi niya maririnig ang katotohanan. Hindi niya makikita si Leila. Hindi rin siya handang maging ama. Umiling si Amina, luhaan. Hindi totoo yan. Sir, napaluhod si Kande sa harapan niya. Amina, anak, bulong niya, hindi ako perpekto. Noon, akala ko, ang pag-angat ko sa mundo ang mahalaga. Akala ko, kapag naging pinakamayaman ako, kapag nalampasan ko si Ogola, doon ko mapapatunayan na tama ako. Napangiti siya ng mapait. Pero sa paglaban ko, ikaw at ang nanay mo ang nawalan. Napahawak si Amina sa kanya, naguguluhan, nasasaktan. Bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng to? Kasi ngayon lang ako handa, sagot ni Kande. At ngayon lang lumabas ang lahat ng taong pilit umiiwas sa katotohanan. Biglang dumating ang hep ng seguridad. Sir, hingal niya. May problema. Ano pa, sigaw ni Kande. Hindi lang mga armadong tao ang pumapasok, sagot na hep, nanginginig. May incoming na convoy. Malapit na. At nasa unahan ay sasakyang may plakang pag-ari ni Chief Ogola mismo. Napaiktad ang lahat. Diyos ko, bulong ni Amina. Aparito siya. Hindi ko na siya kayang kausapin, sabi ni Kande. Hindi na siya papayag sa salita. Tumingin si Mama Dika kay Amina. Anak, bulong niya, handa ka ba sa huling katotohanan? Ha? Tanong ni Amina, luhaan pa rin. Ang Operasyon Leila, sabi ni Mama Dika, ay hindi pagdukot. Hindi pagpatay. Tumingin siya kay Kande, saka kay Amina. Ang Operasyon Leila ay ang pagkuha ng dugo mo. Dugo ke? Sigaw ni Amina. Para saan? Para sa ritual, sagot ni Mama Dika. Para sakupin ni Ogola ang kapangyarihang inabandona ni Kande. Ang kapangyarihang nagmula sa linya ng ninuno ng iyong ina. Nanlamig si Amina. Gusto niya gamitin ako. Hindi lang gamitin, sabi ni Mama Dika. Gusto niyang kontrolin ang kayang gawin ng dugo mo. At doon, sa unang pagkakataon, tumayo si Amina. Hindi na nanginginig. Hindi na takot. Galit. Nasunog ang puso niya. Hindi ako magpapagamit. Hindi ako magpapahawak. Hindi ako magpapadukot. At hindi ako magpapakontrol. Umangat ang tambol ni Mama Dika, hindi niya hinawakan, kusa itong umangat. Nagliwanag. Umikot. At ang boses ng ninuno ay muling umalingaw-ngaw. Yenji dugo AYSA anak. ANG lakas AYSA puso. ATANG hustisya. AYSA tapang. Umangat ang buhok ni Amina, parang hinipan ng hangin mula sa ibang mundo. Pumikit siya. At nang dumilat. Nandoon na si Ogola. Sa gitna ng pinto. May kasamang mga tauhan. May hawak na baril. Gumisi siya. Ayan ka pala, anak ng babaeng umiwas sa akin. Humakbang siya palapit. Gayong nandito ka, kukunin ko na ang dapat ay akin. Pero lumakad si Amina. Hindi umatras. Hindi ako sayo, sagot niya. Hindi ako pag-aari. At hindi ako magiging parte ng kadiliman na ginagawa mo. TSK, sabi ni Ogola. Wala kang laban. Lumapit si Kande. Essay akin kay lalaban. Ngumisi si Ogola. Kaya nga kita sisirain. At doon, bago pa makaputok si Ogola, tumunog ang tambol. Napunit ang hangin. At ang anino ng ninuno ay lumusob. Nagkagulo ang mga tao. Sumigaw ang mga tauhan. Natumba ang mga armadong lalaki. Nabagsak ang mga hawak nilang baril. Pero si Ogola, siya lang ang nanatiling nakatayo. Kaya ko yan, sabi niya. Alam mo kung bakit? Dahil pinaghahandaan ko to ng maraming taon. May pinindot siyang maliit na bagay sa bulsa. Isang sigaw ang sumabog mula sa tambol. Ngunit naputol. Parang nasakal. Nanlaki ang mata ni Mama Dika. Huwag. Bumagsak ang tambol sa sahig. Naubos ang liwanag. At ang anino ay naglaho. Tumawa si Ogola. Wala na ang bantay mo, bata. Kumalansing ang baril niya.
At tinutok niya ito kay Amina. Gayon, ibigay mo na ang dugo mo sa akin. Niyakap siya ni Kande, parang handang saluhin ang bala. Kung may tatamaan, ako muna. Ngumisi si Ogola. Mas maganda pala, ikaw na lang ang mauuna. Pumihit ang baril. Tinutok kay Kande. Si Amina, nanlalaki ang mata. Hindi. At sa huling sandali, sa mismong iglap nakakalabitin ni Ogola ang gatilyo. May malakas na hangin mula sa kawalan. Nagdilim ang paligid. At may kamay na humawak sa braso ni Amina. Isang boses. Hindi boses ng tao. Hindi boses ng tambol. Kundi boses ng dugo niya mismo. Anak, panahon mo na. At bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa dibdib ni Amina. Pumutok ang hangin na parang bagyong galing sa loob ng katawan niya. Natulak si Ogola. Nabuwal ang baril. Nabasag ang mga bintana. At sa gitna ng liwanag, ang anyo na ina ni Amina ay lumitaw. Hindi buong katawan, kundi parang liwanag na may hugis na isang mapagmahal na babae. Anak, napahagulgol si Amina. Ikaw ba to? Lumapit ang liwanag. Hinaplos ang mukha niyang punang luha. Hindi ako alis hanggang hindi ka ligtas. At pagharap ng liwanag kay Ogola, ang tinig nito ay naging matalim, mabigat, parang kulog. Tumigil KNAG. Ngunit si Ogola ay sumigaw rin, parang nasisiraan na. Sa KNAG kapangyarihan NAYN. Pero bago siya makatakbo muli, ang liwanag ay bumalot sa kanya. At nang tumigil ang lahat, si Ogola ay nakaluhod, nanginginig, wala ng armas, wala ng lakas. At doon, natapos ang kulog. Natapos ang bagyo. Natapos ang galit. Lumapit si Kande kay Amina. Nanginginig. Humahagulgol. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko mababalik ang nakaraan, pero isusugal ko ang buong buhay ko para sayo. Lumapit si Amina, hawak ang kamay na amang minsang nakalimot. At sa unang pagkakataon, walang takot, walang alinlangan. Yakap niya ang kanyang ama. Hindi ko man kayang ibalik ang oras, bulong niya, pero kaya ko po kayong patawarin. Niyakap sila ni Mama Dika. At lumitaw pa ang mahina ngunit mapayapang tinig ng liwanag. Masaya ako, anak. Bulong ni Amina. At kahit wala ako sa mundong ito, hindi ka na muling magiging mag-isa. Anti-unting naglaho ang liwanag. At ang tambol, bagamat punit, ay muling nagbigay ng huling tunog. Tahimik. Mataas. Payapa. Pagkalipas na ilang linggo, kinasuhan si Ogola sa lahat ng krimen niya. Dumaan siya sa hustisya ng tao. At sa hustisya ng espiritu. Si Amina ay tumira sa mansyon bilang tunay na anak, hindi bilang maid. Si Kande ay unti-unting binubuo ang relasyong dapat niyang inalagaan noon pa. At si Mama Dika ay nanatili bilang gabay, bantay at pamilya. At ang tambol, nakahimlay na. Tahimik. Pero handang muling tumunog kapag kailangan. Isang gabi, habang nakatingin si Amina sa mga bituin, may bumulong na pamilyar. Isang tinig na malambing, kahimik at puno ng pagmamahal. Anak, ipinagmamalaki kita. At doon, naluha siya. Pero ang gumiti. At hinawakan ang dibdib niya. Salamat, Ma. Sa lahat-lahat. Niyakap siya ng hangin. At sa gabing iyon, natapos ang alamat ng isang bilyonaryong nakalimot sa puso, isang anak na nabawi ng tadrana, at isang ina na minahal ng mga espiritu. At nagsimula ang isang bagong paglalakbay. Hindi ng takot. Hindi ng paghihiganti. Kundi ng pagmamahal at kapayapaan. Outro, Tagalog, human-like, pang-YouTube storytelling. At dito nagtatapos ang ating makapangyarihang kwento. Isang alamat ng katotohanan, dugo, at pag-ibig na kay tagal nakatago sa dilim. Sa huli, natutunan natin na walang lihim na hindi lumalabas. Walang pusong sugatan na hindi maaaring gumaling. At walang pamilyang tunay na itinadrana. Ang maaring paghiwalayin ng galit o kasakiman. Minsan, hindi ang kayamanan, kapangyarihan o pangalan. Ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kundi ang kakayahang humingi na tawad. Pumili ng tama. At magmahal ng buong puso. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo ng kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang ating talo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pupuno sa gabi mo ng hiwaga at aral. Ako ang inyong tagapagsalaysay. At hanggang sa susunod na kwento. Mag-ingat, magmahal, at manatiling bukas ang puso sa mga himala ng buhay. Hanggang sa muli.